Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 27 o August 26, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ulo po ng mga balita, OBP humiling ng 250 million pesos confidential funds sa DBM noong 2022 nang hindi agad nagsusumite ng spending plan. OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio nagpahiram ng 150,000 pesos sa OVP na hindi pa nababayaran hanggang ngayon. Senate Impeachment Court pinaalalahanan ng House Prosecution Panel ukol sa paggamit ng mga salitang scam at mastermind. Davao City, tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na epicenter ng flood control projects. Pulis na may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City pinakakasuhan ng DOJ. Mas maraming pribadong ospital target isama sa healthcare programs ng pamahalaan. Sa ating Metro News, sa 1 week duty at 2 weeks off na work arrangement ng NCRPO, fake news. Sa Science and Technology News, bakuna ng Moderna epektibo na bawasan ang panganib ng pagbabalik at pagkalat ng high-risk melanoma. Sa ating lifestyle news, isang rare Picasso etching na ninakaw sa isang gallery noong 2018 na-recover sa isang bakanting apartment sa Milwaukee, Wisconsin. Sa music trivia ngayong petsa, nanguna sa US Country Singles Chart ang 1975 song ni Glenn Campbell na nagkaroon din ng parody mula kay Fred Panopio. Anong awitin ito? Alamin. Balitang kakaiba, pinakapangit na aso sa buong mundo matatagpuan sa Amerika. Oras pa natin, 6:34 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Darrell Justin. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Iniharap ng prosecution bilang testigo sa ika-18 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, si Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President o OVP. Sa pagharap ni Ortonio sa Senate Impeachment Court bilang ikalawang hostile witness, kinumpirma ni Ortonio na nagsumiti ang OVP ng liham sa Department of Budget and Management o DBM na humihiling ng confidential funds nang walang attachment o nakalagay na physical and financial plan o PFP. In that letter, no computation was provided. Tama ba? That's correct. No There was computation. also no projection provided in the same letter. Tama ba? Yes, that's correct. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. For this letter request, Yes, ma'am. none. In fact, there was no attachment supporting the OVP's request for confidential funds. Correct? There were no attachments, ma'am. Yes, there were no attachments in support of your request for confidential funds. Tama? Okay. And tama rin bang sabihin na ultimately, ang nag-decide kung magkano ang hihilingin na confidential funds from the DBM ay si Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, the determination Yes. for the amount Thank you, is Mr. Ortoño. in the discretion of the Vice President. Yes. Sa pagtatanong ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia sa direct examination, sinabi ni Ortonio na inabot ng halos isang buwan bago sila nakapagsumite ng spending plan kaugnay ng hiling nila na confidential funds. Inihag ni Ortonio na August 2022 sila nagpadala ng liham sa DBM, habang September 16, 2022 na aprubahan ng OBP ang PFP o 3 araw bago ito ay sinumite sa DBM. Sa liham ng OBP sa DBM, nakasaad na 250 million pesos ang orihinal na halaga
halaga ng confidential funds na hinihiling ng ahensya. Ngunit 125 million pesos lamang ang naaprubahan na kinuha sa contingent fund ng Office of the President at na-release noong December 2022. Samantala, kinumpirma ni Ortonio na batay sa records ay walang confidential funds si dating Vice President Leni Robredo. Inihag ni Ortonio na wala silang nadat ng confidential funds nang mag-assume siya ng posisyon sa tanggapan noong July 2022. Ito ang niyang dahilan kung bakit tumiling ng confidential funds ang OVP sa DBM noong 2022. Mr. Ortonio, you assumed your position you mentioned earlier as Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff noon lamang July 1, 2022. Tama ba? That's correct. So that was mid-year. Yes. And you will confirm na pag-assume mo ng inyong position around that time, walang confidential fund ang Office of the Vice President. Tama ba? That's correct po. Mr. Ortonio, do you confirm that Vice President Sara Duterte's predecessor, former Vice President Leni Robredo, Your Honor, Leni Robredo, she did not have confidential funds? Your Honor, please. Yes, counsel. Incompetent. He's not a staff of Leni Robredo. If he knows, if you know, Mr. Antonio, you may answer. If you don't, you may answer so as well. Based on the records that we have, there's no record of confidential funds. Ito ang dahilan kung bakit humiling ng confidential funds ang OVP sa DBM. Tama ba? Noong 2022. Dahil wala kayong dinatnan na confidential funds ng pag-upo mo kasama ng pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, ma'am. Yan po ang bahagi ng Day 18 na impeachment trial ni BP Sara Duterte. 774 Balita Ngayon. Inamin ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na 2 beses siyang sumagot sa notice of suspension na ipinadala ng Commission on Audit o COA sa kanila. Sa 18 araw ng impeachment trial kahapon, inihayag ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia na makikita sa notice of suspension ng COA na mayroong sobrang 150,000 pesos sa ipinasang reconciliation report ng Office of the Vice President o OVP. Kaugnay nito sa unang sulat ni Ortonio ay inihayag niya na maaaring nagmix lang ang kanilang 2022 transactions. Gayunman matapos nito ay sinabi naman ni Ortonio sa kanyang supplemental letter sa COA na ang sobrang 150,000 pesos ay personal niyang inilabas upang ipahiram sa ahensya dahil kailangan na nila ito. Inamin naman ni Ortonio na hanggang ngayon ay hindi pa niya nare-reimburse ang nasabing halaga. Nung binigay mo ba ito, yung 150,000, may hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000? At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request. And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio? Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. Yan po ang bahagi ng Day 18 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. 774 Balita Ngayon. Pinalalahan na naman ng Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel hinggil sa paggamit ng mga inappropriate terms gaya ng scam at mastermind sa kanilang direct cross-examination. Nagugat ang paalalang ito ng korte nang gamitin ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia ang salitang scam upang ilarawan ang paggamit ng Office of the Vice President sa confidential funds makaraang kumpirmahin ng hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na nagsumite sila ng 4 na magkahiwalay na paliwanag sa Commission on Audit o COA upang bigyang katwiran ng paggamit nila sa pondo. Bukod dito, pinakukumpirma rin ni Divina Gracia kay Ortonio kung si VP Sara ba ang mastermind sa likod ng kontrobersiya sa paggamit ng confidential funds. Agad namang tinutulan ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer ang paraan ng pagtatanong ni Divina Gracia at hiniling na ma-strike off sa records ang pahayag ng prosekusyon. Kinatigan naman ni Presiding Officer Chis Escudero ang hiling ng depensa at inatasan si Divina Gracia na gumamit ng mas katanggap-tanggap na salita sa pagtatanong. So in short, you will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Your Honor, please.
You and I both know, Attorney May, I have to sustain whatever basis for the objection Attorney Christine may Yes, Your give. Honor. Move to strike the scam and nagsisinungaling. So stricken off the record. Last item, Your Honor. Yes, proceed, Attorney May. Okay, Mr. Ortonio, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund sa simula pa lang. Siya ang humingi ng 250 million mula sa DBM. Tama ba? Yes. Siya rin ang nag-decide kung magkanong amount ang ire-request. Tama ba? Ultimately, sa kanyang nanggaling ang desisyon. Tama ba? Yes. At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Tama ba? Through the disbursement vouchers. Tama ba? Yes. Yes. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba? Yes. Okay. In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Honor, Duterte. please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Counsel. Mastermind. Move to strike, Your Honor, the Your Honor, statement. may we request, Your Honor, that it remain on record? May I request you likewise Move to strike, Your Honor. I will have to strike it off, Counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable, such as that everything was approved by and with the consent of or with the full knowledge of. It's up to you. I don't want to put words in your mouth. Bago naman matapos ang paglilitis kahapon, niniling ni Ferrer sa Senate Impeachment Court na paalalahanan ang prosekusyon na iwasan ang paggamit ng mga hindi kaaya-ayang salita na nagpapahayag ng pasaring, akusasyon o konklusyon. Bagay na sinang-ayon na naman ni Escudero at inihayag na hindi ito ang unang beses na maglalabas sila ng paalala sa prosecution panel. The respondent would like to ask the court to remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisinungaling. This is the third time, Your Honor, that we have heard those words, specifically the word scam. And this is a solemn proceeding. This is a court of law. This is a court of procedure and actually a court of decorum. And we are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. So we request the court to kindly remind the prosecution. Yes, I agree with counsel. Earlier, the court made an admonition and reminder to the counsel for the panel of prosecutors, but did not strike out those statements. But subsequent similar statements made were stricken off from the record by the presiding officer. But it does seem that it's becoming a, I would rather use the word habit than pattern, for the panel of prosecutors to close their direct with such strong statements. We apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we at the prosecution, we just want to call a spade a spade. Within limits, But- you may. Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave. Yan po ang bahagi ng Day 18 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Samantala, investigasyon kina Colonel Raymond Lachica at Dennis Nolasco ipinasa na ng AFP sa Ombudsman. Ulat po ihatid ni Grace Mariano. Natapos na ng Armed Forces of the Philippines ang investigasyon kina Colonel Raymond Dante Lachica at Colonel Dennis Nolasco na parehong nasasangkot sa umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng kabuang 612.5 million pesos na confidential funds. Inihayag ito ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro sa budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa panukalang 2027 budget ng Department of National Defense. Sabi ni Chudoro na isumitin na ng AFP Fact-Finding Committee sa Office of the Ombudsman ang resolusyon hinggil sa investigasyon nito kina Lachica at Nolasco. Sina Lachica at Nolasco ay parehong tinukoy sa impeachment trial na namahala sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Pinasa na rin sa Ombudsman because it overrides the, since the Ombudsman acquired jurisdiction, Your Honor, and since the penalties imposable by the AFP are minimal, and
are limited to discharge of the subject officers, it would be more prudent for the ombudsman, who can do that anyway, and perhaps even file appropriate cases against the subject officers if warranted, given this circumstance. Kinumpirma naman ni Teodoro na nananatili pa rin sa serbisyo sina La Chica at Nolasco. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Itinuturing ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter ng flood control projects ang Davao City. Sa pagharap ni Remulla sa House Committee on Appropriations deliberation para sa budget ng Office of the Ombudsman sa 2027, sinabi ni Remulla na naging sentro umano ng flood control corruption ng Davao City bago pa man magsimula ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aminado naman si Remulla na bagaman iniimbestigahan nila ang mga ulat ng flood control corruption sa nakalipas na administrasyon ay nahihirapan sila sa pagsasagawa nito dahil marami ang ayaw magsalita. Sinabi pa ni Remulla na hanggang ngayon ay nangangalap pa sila ng impormasyon hinggil sa mga ulat na maraming pondo ang pumasok sa flood control sa Davao. Hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita, pero hindi ho kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon. Samantala, pumalag naman si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa naging pahayag ni Remulla. Sinabi ni Duterte na baka gusto munang silipin ng Office of the Ombudsman ang records ng DPWH bago nito ideklarang epicenter ng flood control ang Davao City. Dagdag pa ni Duterte, may kopya siya ng listahan ng kompletong project mula 2020 hanggang 2022 mula sa DPWH 11 at bukas siyang padalhan ng kopya ang Office of the Ombudsman kung wala silang kopya nito. Giit pa ni Duterte, kung seryoso ang paghahanap ng katotohanan ng pamahalaan, hindi dapat ito mamili o namimili ng taon, pangalan, partido o administrasyon na iniimbestigahan. Samantala, Senador kinundina ang mga social media platforms sa pagpapahintulot na ma-post ang content ng school shooting incidents sa Zamboanga at Tacloban City. Conde Batak sa report. Mariing kinundina ni Senator Erwin Tulfo ang mga malalaking social media companies tulad ng Meta ng Facebook at Instagram, YouTube, X at TikTok dahil sa pagpapahintulot na ma-post sa mga nasabing platform ang mga content ng mga insidente ng school shooting sa mga paaralan sa Zamboanga City at Tacloban City. Idiri ni Senator Erwin Tulfo na mga social media na ito ay may umiiral na community standards. Subalit ikinakadismaya ng senador kung bakit patuloy pa ring nakakalusot at kumakalat ang mga ganitong material. Iginit ni Tulfo na ang krimen ay hindi pang entertainment. Ang paghihirap ng biktima ay hindi content at ang mukha ng isang batang biktima o suspect ay hindi dapat maging viral material. Ipinunto ni Tulfo na may responsibilidad at kakayahan ng mga social media companies na pigilan ang pagkalat ng graphic content lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa mga insidenteng dumaraan pa sa proseso ng hukuman. Dagdag ni Senator Erwin, dapat na pag-aralan ng isang batas na magpapataw ng mabibigat na multa o parusa sa mga social media platforms na paulit-ulit na nagpapalabas ng mga larawan o video na pinagbabawal na content lalo't nagpapakita ito ng karahasan laban sa mga bata. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Aming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Pinakakasuhan ng Office of the City Prosecutor ng Tacloban City si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasencia ang tiyahin ng isa sa dalawang minor de edad na suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa Department of Justice, naglabas na resolusyon ng City Prosecutor na nagrerekomenda sa pagsampa ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries laban kay Pasencia na isasampa sa Family Court ng Regional Trial Court o RTC ng Tacloban City.
ibinatay ng piskalya ang rekomendasyon matapos ang preliminary investigation sa reklamong inihain ng mga magulang at estudyante kaugnay ng shooting incident. Si Pasensya ang may-ari ng PNP-issued service firearm na ginamit ng 14 anyos sa pamangkin nito sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Inamin din ng pulis sa isang pagdinig na minsan niyang isinama ang pamangkin sa isang firing range dahil nangarap umano itong maging pulis gaya niya. Samantala, AFP sinabing dumami ang foreign malign influence sa nakalipas na 4 na buwan. Angel Garcia sa report. Tumaas itong mga nakalipas na buwan ang mga malisyosong foreign influence activities laban sa Pilipinas, partikular kaugnay ng mga operasyon ng law enforcement at issue sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kapansin-pansin ang pagtaas ng naturang aktibidad sa nakalipas na 4 na buwan. Nagsimula ito matapos arestuhin noong Mayo ang 69 na Chinese nationals at isang Pilipino, kasunod ng raid sa isang steel corporation sa Misamis Oriental. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, undocumented ang mga Chinese workers at sinasabing may hazardous radioactive substances ang ilang scrap materials na inaangkat mula sa China. Target din ng mga maling naratibo si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. bukod pa sa mga issue sa Baho de Masinloc at Ayungin Shoal. Kasabay nito ang muling panawagan ng China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Marin namang sinabi ni Trinidad na mananatili ang barko sa Ayungin Shoal at hindi ito aalisin ng Pilipinas. Samantala, sinabi pa ng sandatahang lakas sa wala silang na-monitor na Chinese Navy warship sa 4 na maritime features ng bansa sa West Philippine Sea mula August 18 hanggang 24. Gayunpaman, 16 na China Coast Guard vessels ang namataan sa Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Baho de Masinloc at Escoda Shoal sa pagkaparehong panahon. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa pag-report, Filipino-made e-jeep at e-tricycle isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa detalye. Tinitignan ng pamahalaan ang posibilidad na makagawa ang Pilipinas ng sariling Filipino-made e-jeepney at e-tricycle. Ito ang isa sa mga tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita niya sa MD1 Enterprises na isang kumpanyang Pinoy na gumagawa ng automotive parts at accessories. Kasama ang Department of Science and Technology, sinuri ng Pangulo kung anong kagamitan at teknolohiya pa ang kailangan para maisulong ang lokal na paggawa ng mga electric vehicle. Ayon kay Pangulong Marcos, may sapat na karanasan at teknolohiya ang kumpanya para makatulong sa pagbuo ng sariling e-jeepney at e-tricycle sa bansa. Kaya tayo nandito, tinitignan natin kung ano yung mga kailangan gawin para kaya na nila na makapag-fabricate ng all-Filipino na electric na tricycle at saka electric na jeepney kung sakali. Inaasahang makatutulong din ang lokal na produksyon ng e-vehicles para mabawasan ang pag-asa ng bansa sa imported na produktong petrolyo. Sinabi ng Pangulo na susunod ng tututukan ang pagkuha ng mga kinakailangang kagamitan para masimulan ang produksyon. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang tampok na balita, target ng pamahalaan na mas marami pang pribadong ospital ang maisama sa mga healthcare program upang mapalawak ang access ng mga Pilipino sa medical services. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang saksihan ng paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA signing sa pagitan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City kahapon. This very simple ceremony belies the importance of what we mark today because we mark a partnership that strengthens our shared commitment to ensuring that Filipino patients have easier access to quality and affordable healthcare services and benefits that they all deserve. Ang St. Luke's ang isa sa mga unang pribadong ospital na nakipagtulungan sa PhilHealth sa ilalim ng kasunduan na nakatuon sa pagpapatupad ng no co-payment policy at ayon
kay Pangulong Marcos, ang MOA ay mahalaga para sa mga pasyenteng nangangailangan ng specialized treatment, ngunit maaaring hindi kayang sagutin ang buong gasto sa pribadong ospital. Sa halip na manatili lamang sa mga tulong na hiwa-hiwalay na ibinibigay ng PhilHealth, DOH at iba pang tanggapan ng gobyerno, layon ng bagong sistema na maisama ang mga pribadong healthcare facility sa regular na mga programa para sa mga pasyente. This administration remains committed to making quality healthcare accessible and affordable to more Filipinos. PhilHealth is a key part of that commitment. PhilHealth has been instrumental in protecting families from the financial burdens that come with illness and with treatment. But we in government cannot do this alone. And that is why we welcome the private sector's participation in helping us deliver better health outcomes and provide much-needed relief to our patients and their families. Palalawakin pa anya ang mga kahalintulad na partnership at target na mas maraming healthcare facilities ang makikisa sa programa. Kabilang naman sa iba pang hakbang ng gobyerno ang zero balance billing sa DOH hospitals, electronic processing ng MyFIP at ang pagpapalawak ng PhilHealth Yakap para sa consultation, laboratory test at cancer screening. Samantala, milyon-milyong sako ng bigas nasasayang taon-taon dahil sa irresponsableng pagkonsumo ng mga Filipino ayon sa Department of Agriculture. Balita mula kay Gina Mape. Inihayag ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa bawat Pilipino ay nagtatapon ng humigit kumulang 2 kutsara ng lutong bigas bawat araw o katumbas ng 10.85 million sacks of rice na nagkakahalaga ng 24 billion pesos bawat taon. Ayon sa ahensya, ang nasasayang na bigas ay maaaring makapagpakain sa tinatayang 5.17 milyong Pilipino sa loob ng isang buong taon na nagpapakita ng malaking potensyal na maiaambag sa seguridad sa pagkain kung mababawasan lamang ang pagtatapon ng bigas. Ang pahayag ng PhilRice, isang ahensya ng pamahalaan na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Agriculture, ay sa harap ng sinusulong na kampanya ng DA laban sa pag-aaksaya ng bigas hanggang sa pagkainan ng mga Pilipino o Be Responsible. Ayon kay Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development Christopher Morales, ang pagiging year-round campaign nito ay nagpapakita ng pangangailangang gawing pang-araw-araw na disiplina ang responsableng pagkonsumo sa halip na isang paalala lamang na panapanahon. Sinabi ni Yusek Morales na mahalaga ang pagpapataas ng produksyon at pagbabawas ng post-harvest losses upang mapalakas ang supply ng bigas, ngunit hindi anya magiging sapat ang mga pagsisikap na ito kung patuloy na sinasayang ang mga pagkain mayroon na sa mga plato. Anya mahalaga ang disiplinadong pagkonsumo lalo na at ang bawat butil na naililigtas mula sa pagkakasayang ay epektibong nakakadagdag sa pagkain magagamit ng mga mamamayan nang hindi nangangailangan ng karagdagang lupa, tubig, farm inputs o gastos sa produksyon. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 7:00 na ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Darrell Justin. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. 1 week duty at 2 weeks off na work arrangement ng NCRPO. Fake news. Detalye po ihatid ni John Nabakiran. Nilinaw ng National Capital Region Police Office na hindi totoo ang kumakalat sa social media na may 1 week duty, 2 weeks off arrangement sila. Ayon sa NCRPO, ang impormasyong kumakalat sa social media ay hindi totoo at hindi bahagi ng anumang pulisiya ng tanggapan. Nilinaw din ng NCRPO na nanatiling umiiral ang mga pulisiya, programa at work arrangement ng kanilang personnel. Tiniyak din ito na patuloy na nakahanda ang kanilang personnel sa oras ng deployment, police visibility at pagresponde ng mga ito sa mga insidente. Kasunod nito, kinundinan naman ng NCRPO ang pagpapakalat ng fake news at maling naratibo at hinimok ang publiko at mga personnel nito na huwag tangkiliki ng mga peking balita at makibalita lamang sa official NCRPO channels. Ako po si Joanna Bakira ng DWWW
774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Abakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos at 74 centavos. Nasa 72 pesos and 1 centavo naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 84 pesos at 21 centavos. Ang palitan ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos at 44 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahani ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, August 25, 2026, sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nagabang ng Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 57, 36, 34, 49, 17, at 43. Ulitin ko lamang po, ang winning number combinations sa Ultra Lotto 658 ay 57, 36, 34, 49, 17, at 43, na may jackpot prize na 238,841,677 pesos and 7 centavos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 17, 47, 20, 42, 40, at 9. Muli ang winning number combinations ay 17, 47, 20, 42, 40, at 9. Mayroon itong jackpot prize na 25 million pesos. Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 7, 13, 24, 17, 1, at 16. Muli ang winning number combinations sa Lotto 642 ay 7, 13, 24, 17, 1, at 16. Mayroon itong jackpot prize na 13,534,656 pesos and 82 centavos. Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, August 25, 2026 ng alas 9 ng gabi. Para naman sa ating jackpot estimates mamayang gabi. 28 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 157 million sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Bakuna ng Moderna, epektibo na bawasan ang panganib ng pagbabalik at pagkalat ng high-risk melanoma. Detalye hahatid ni Rosemay Miranda. Nagdala ng bagong pag-asa sa larangan ng medisina ang pag-aaral sa isang personalized mRNA cancer vaccine na binuo ng pharmaceutical companies na Moderna at Merck matapos mapatunayan na epektibo nitong nababawasan ang panganib ng pagbabalik at pagkalat ng high-risk melanoma o isang uri na malubhang kanser sa balat. Ang matagumpay na resulta ng late-stage trial ay tinuturing na isang makasaysayang hakbang sa paggamot ng kanser at agad na nagdulot ng malaking pagtaas sa halaga ng mga stock ng kumpanya. Sa isinagawang clinical trial na kinabibilangan ng 1,137 na pasyente na may stage 2B hanggang 4 melanoma na naoperahan na, pinagsama ang paggamit ng bakunang Intesmeran at ang kilalang immunotherapy drug na Keytruda. Lumabas sa interim results na naabot ng gamutan ang pangunahing layunin nitong bawasan ang muling pagbabalik ng cancer, gayon din ang pangalawang layunin na pigilan ang pagkalat ng bukol sa ibang bahagi ng katawan kumpara sa paggamit ng Keytruda lamang. Ang bakuna ay isang uri ng individualized treatment na ginagawa batay sa specific DNA mutation sa bukol ng bawat pasyente, kung saan tinetrain ng bakuna ang immune system ng tao upang makilala at epektibong sugpuin ang anumang natitirang cancer cells sa katawan.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na nagpakita ng makabuluhang tagumpay ang isang personalized mRNA cancer vaccine sa isang malakihang late-stage trial. Sinabi ni Moderna President Stephen Hoge na dahil sa magandang resulta at breakthrough therapy designation ng bakuna, maaari na itong maging available at magamit ng mga pasyente simula sa susunod na taon sa sandaling formal ng maaprubahan ng mga health regulator. Bagamat hindi pa naglalabas ng pinal na presyo para sa bagong bakuna, inihayag ng pamunuan ng Moderna na nakahanda silang tugunan ng inaasahang mataas na demand para sa gamot sa mga susunod na taon. Ang tagumpay ng pag-aaral na ito ay nagbubukas din ng oportunidad para sa posibleng pagbuo ng mga katulad na mRNA vaccine laban sa iba pang uri ng cancer tulad ng sabaga, breast at iba pang bahagi ng katawan sa hinaharap. Manatiling may kaalaman sa teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, nandito WWW Shate 4, The Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, isang rare Picasso etching na ninakaw sa isang gallery noong 2018 na-recover sa isang bakanting apartment sa Milwaukee, Wisconsin. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Nabawi ng Milwaukee Police Department ang isang permadong etching ni Pablo Picasso na ninakaw mula sa isang art gallery sa Wisconsin noong 2018 matapos itong isuko ng isang landlord na nakakita sa artwork sa kanyang bakanting apartment. Dinala ni Team Dirt ang 1949 Picasso etching na pinamagatang Torero sa District 4 ng Milwaukee Police Department matapos niya mapansing posibleng ito ang ninakaw na artwork. Kinumpirma naman ng isang authenticator kinabukasan ng etching ay kapareho ng iniulat na ninakaw mula sa isang art gallery sa North Jefferson Street sa Milwaukee noong February 16, 2018. Natagpuan ni Dirt ang bihirang artwork habang nililinis ang isang apartment sa Bayview matapos ang pagpapaalis sa dating nangungupahan dito, kung saan sinabi niyang matagal na itong nakasabit sa dingding at natabunan na ng alikabok. Ayon sa dating gallery owner na nagmamayari noon ng artwork na si Bill DeLinde, nagkakahalaga noon ng $35,000 hanggang $50,000 ang etching ng ito ay manakaw at maaaring mas mataas na ang halaga ngayon dahil sa pagkakabawi nito. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Mga ka-music, ngayong petsa, nanguna sa US Country Singles Chart ang 1975 song ni Glenn Campbell na nagkaroon din ng parody mula kay Fred Panopio. Anong awitin nito? Alamin natin sa Music Trivia, hatid ni Kenny Gacosta. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, August 26 taong 1975, nanguna sa US Country Singles Chart ang awiting Rhinestone Cowboy ng singer, songwriter, actor and TV presenter na si Glenn Campbell. Ang Rhinestone Cowboy na isinulat ng songwriter na si Larry Wise ay inirelease noong May 26, 1975 at kabilang sa album ni Campbell na may kaparehong titulo. Ang kanta ay isa sa 6 na inilabas noong 1975 na nag-top sa mga chart ng taon na yon, kung saan maliban sa pagiging number 1 sa US Billboard Hot Country Singles sa loob ng 3 linggo, nanguna rin sa Billboard Hot 100 charts ang album na tumagal naman ng 2 linggo. Nanguna rin ang kanta sa mga music charts sa ibang bansa gaya sa Canada Country Chart at Canada Top Singles, gayon din sa Ireland at sa Yugoslavian Singles Chart. Ang Rhinestone Cowboy ang nag-iisang kanta ni Campbell na napasama sa promotional-only compilation album na inilabas ng Capitol Records na may titulong The Greatest Music Ever Sold. Samantala mga ka-music, alam niyo ba na nagkaroon din ng parody ang awitin na ito ni Glenn Campbell? Ito ay sa pamamagitan ng kanta ng singer and actor na si Fred Panopio na inilabas noong 1994 na pinamagatang Kawawang Cowboy. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Samantala, kaugnay na balita ukol sa music naman po, isang malungkot na balita ito ay pumanaw na po ang legendary country singer na si Dolly Parton sa edad na 80 ayon sa kanyang pamangkin na si
Brian Seaver sa isang video na inilabas sa kanyang social media pages nitong Miyerkules, August 25 oras sa Amerika. Ayon kay Seaver, matagal nang hiniling ni Parton na siya ang gumawa ng naturang anunsyo habang idilarawan niya ang pagkamatay ng mga awit bilang isang sandaling puno ng pagmamalaki at tinding kalungkutan. Hindi ibinunyag ng pamilya ang sanhi ng pagkamatay ng legendary country singer, bagamat nauna na nitong ang nagbahagi sa publiko tungkol sa ilang problema sa kanyang kalusugan. Matatandaan noong May 2026, kinansel ni Parton ang isa niyang show sa Las Vegas at sinabing ilang taon na siyang sumasailalim sa paggamot para sa kidney stones. Ayon sa kanyang team, isang maliit at pribadong seremonya ang isasagawa ng pamilya ni Parton habang hinikayat ang mga kaibigan at tagahanga na alalahanin siya sa social media at sa halip na mga bulaklak ay magbigay ng donasyon sa Dolly Parton's Imagination Library. Si Parton na ipinanganak noong January 18, 1946 at nakilala sa kanyang mga kanta kagaya ng Jolene, 9 to 5 at I Will Always Love You. Sa loob ng mahigit 60 taon ng kanyang karera, nakapagbenta si Parton na mahigit 100 million records at nanalo ng 11 Grammy Awards na naging dahilan para siya ay maging isa sa mga best-selling musical performers of all time. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, itinanghal bilang World's Ugliest Dog ang isang 6 na taong gulang na aso sa California. Ang pug na si Jeannie Lou ay nagwagi sa 2026 World's Ugliest Dog Contest na ginanap sa Sonoma County Fairgrounds sa Santa Rosa, California. Ayon kay Mandy Clendenin, CEO ng Sonoma Marine Agricultural Association, layo ng event na maipakita na ang bawat aso ay may sariling kagandahan at karapat-dapat sa pagmamahal at pagtanggap. Isinusulong din sa patimpalak ang pag-aampon, animal rescue at pagtanggap sa mga hayop anuman ang kanilang itsura. Si Jeannie Lou ay nasagip mula sa dog meat trade sa South Korea bago dinala sa United States ang 2 California-based rescue organization para mabigyan ng pagkakataong maampon. Bilang grand winner, nakatanggap si Jeannie Lou at ang kanyang amo na si Michelle Grady ng tropeyo at $5,000 o mahigit 308,000 pesos na premyo. Bukod po dito, mapapabilang din ang mukha ng aso sa limitadong edisyon ng mga lata ng Mag Root Beer. Uy, congratulations kay Jeannie Lou. Parang hindi naman hindi naman ugly. Oo, ang cute niya. Siguro baka dahil dun sa yung tongue out niya, Siguro. na yung feature kaya sinabing pangit, pero hindi naman Hindi nakikita naman. pa eh. Tama ka dyan. Anyway, deserve naman niya yung Yes, premyo. No? Pwera lang oo. doon sa titulo siguro na World's Ugliest Dog. Ayun. So yan po mga kanyusik ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Miyerkules. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, partner, bigay mo muna ano bang ating katanungan ngayong araw po ng Wednesday para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Ito na partner mga kanyusik, pakisagot pong katanungan kung kabilang ba kayo sa mga Pilipino na sumusubaybay sa balitang may kinalaman sa politika pero hindi naman aktwal na nakikipag-usap tungkol dito at bakit? Para po sa inyo mga opinion, mga kanyusik, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayo magpadala ng inyong komento sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Atin niyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, August 26, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Darrell Justin. Napasa niyo ang 774 Balita Ngayon.